So, dalawang bagay po nakita ko. Una, our contribution is critical. Tapos, ikalawa, our contribution is unique. Critical, dahil necessary. Unique, kasi it shapes our purpose. Diba? Kaya po siya unique. Kasi, alam niyo po ba yung, bakit ka nagsisimba? Ang naitanim po sa isip natin dati, sa colonial mentality, the very reason why we go to church is to repent and lessen our sin. Magbawas ng kasalanan. Actually, pinauso po yan talaga ng mga praile. Kaya ka magsisimba, kaya ka mag-iindulhensya kasi nga magbabawas ka ng kasalanan. Yung term na magbabawas, ibig sabihin hindi lahat. Babalik at babalik ang simbahan kasi nga babawasan yung kasalanan mo. So, kaya ka nagsisimba kasi may nawawala sa iyo. Kaya may nawawala, kaya ka may hinahanap, may nawawala. At tanging kapag nakatagpo mo lang si Lord, saka mo maintindihan yung disenyo ng buhay meron ka. Importante po ang aking sasabihin kasi pwede niyang hubugin ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Amen po. Medyo samahan niyo po ako, medyo malalim yung aking term. Pinipilit ko pong Tagalogin para sa ganoon maabot po nating lahat. It will shape our purpose. Kasi the very reason why we go to church is to find what is our purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit ka naging tao? Ano ba ang dahilan ng Diyos bakit ang pamilya mo dito ka pinanganak? Ano ba ang dahilan ng Diyos bakit sa ganitong paaralan ka inilabas? Ano ba ang dahilan ng Diyos? What's the purpose of this life? Kasi dapat namumuhay po tayong tinatawag na purposeful living. Kasi life without a purpose is lifeless. Ang buhay na walang dahilan ay buhay na walang buhay. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na maintindihan po natin, simple, unang muna, yung salitang servant. Sabi niya po sa verse 1, binanggit pa lang doon, chapter 3, verse 1, Brothers, I could not address you as a spiritual but as a worldly, mere in part in Christ. So mga kapatid, parang yung pagtatalo-talo, sinalang muna, pinilter ni Pablo. At sabi niya, lahat tayo ay lingkod lang ni Kristo. Servant. Say the word servant. Okay? Ang Diyos ay gumagawa sa mundong ito because of you and me. Tingnan niyo po ito Tingnan niyo po, kung logic, isipin niyo po ang katotohanan nito. Sabi ng Bible, apart from God, we are nothing. Pag tayo po hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. May isang katotohanan pa po kadugtong doon. Kung wala ka naman, walang dahilan ang Diyos para makialam siya. So without us, He will do nothing. Ibig sabihin, ang Diyos, handa na siyang gumalaw. Pero wala pong tao na gustong gumawa o ang kanyang buhay ay maibigay sa ating Panginoon nang sa ganun yung dahilan ng Diyos ay mapangyari. Simple lamang po. Sa pamilya, hindi papakialaman ng Diyos ang pamilya mo. Malibang may isang tao sa pamilya na magsusumbong sa Diyos. Hindi papakialaman ng Diyos ang family mo until such time, one of you, isa sa inyo, ang lumapit at ilapit ang pamilyang yan sa Panginoon. Bakit ko nasabi yan? May isang babae na matanda na ginamit ng Diyos sa pamilya namin at yan yung nanay ko. Inilapit ang buong pamilya namin sa Panginoon. We pray day and night without ceasing. At nakita po namin ng resulta. At nakita po namin na nandadamay ang resultang ito. Bakit? Kasi may isang tao na nag-serve at pinaglingkod ang purpose ng kanyang buhay. Okay? We may be doing different things, but we have one purpose, and that purpose is to work well. Magkakaiba po ang ating ginagawa, kabisihan,
Pero dapat ang buhay natin may layunin at ang layunin ng Diyos sa buhay natin ang siyang nagagampanan po natin. Tignan mo nga ang katabi mo na mukhang maraming iimbitahin yan. Alam niyo po ba, si Nanay Adela ay na-invite ng isang tao. Si Nanay Adela, na-invite niya si Teacher Aida. Si Teacher Aida, na-invite ako. Pagkatapos, pagdating sa akin, marami na po ang na-invite. Amen po? Hindi nyo alam kung gaano kahalaga sa Diyos yung abutin mo ang taong katabi mo kasi hindi mo alam kung sino siya kinabukasan. Pero sa harapan ng Diyos, napaka-importante niyan. Hindi akalain ni Teacher Aida yung aakayin niya, yung tinatawag niyang demonyo kasi tawag sa akin demonyo eh. Kasi yung pag siya nagsishare ng Word of God, laging may kontra ko. Yung talino ko, ginagamit ko para kontra siya hanggang hindi ko siya napapaiyak. Hanggang hindi kailangan maabot ko yung magagalit siya sa akin at masira ako yung kanyang mood sa pagiging Kristiyano. Yun ang aking goal. Talagang makademonyo yung goal eh. Uwi akong lasing, uwi akong bangag, uwi akong X yung paa. Para lang maasar sila, pati nanay ko. Kaya pala ganun ako ka-rampant na kumontra kasi nga pala, walang nakakaalam, kahit ako hindi ko alam, na ako po'y tatawagin maglingkod. Amen? Kaya yung mga tumatanggi na mga mahal nyo sa buhay, yung mga kontra ng kontra, delikado sila. Bakit? Baka magpastor sila. So sabi ko po kanina, dalawang bagay ang dating pag-usapan. Una, its contribution is critical. Alam mo ba, ang iyong existence sa mundong ito ay napakahalaga? Yung kung bakit ka nabuhay, sabi nga ng isang mangaral, you are saved to serve. Sabihin nyo nga po, saved to serve. Ikaw ay iniligtas upang maglingkod. Okay? Alam niyo, tingnan niyo po ito. Lalago ba o lalaki ang isang halaman kung siya ay hindi na itanim? Diyan nagtanim po si Kim. Sabi ko yung urong, yung mga halaman yan. Huwag naman dikit sa sa pader. So inurong niya, tapos may naiwan siya dyan na hindi na itanim. Tumubo na po ang lahat, tapos yung isa namatay. Kasi bakit? Kung hindi siya na itanim, mamamatay siya. So, mga kapatid, tignan niyo po ito, no? Lahat po tayo, kung hindi maitatanim, hindi siya lalago. Kung hindi rin siya didiligan, hindi rin siya mabubuhay. Okay? Paano kaya yung nagdidilig, at pagkatapos itong nagdidilig, ang diniligan yung ibang halaman, tapos may isang halaman na iniiwasan. Naalala ko yung may bagong kapitbahay na tumira doon sa kaibigan ko. Tapos, ay yung halaman, yung bagong nakatira, nauso yung plantitas. So hinilera yung kanyang mga halaman, kagaganda nung kanyang mga halaman. Tapos eto na, tuwing umaga dinidiligan niya. Dinidiligan si number 1, si number 2, si number 3, si number 4, at pagkatapos hindi dinidiligan si number 5. Nagtaka yung kapitbahay, bakit hindi dinidiligan yung number 5? Kinaumagahan, nagmatsyag siya uli. So, diniligan niya yung number 1, diniligan niya yung number 2, kinaumagahan, number 3, number 4, at pagkatapos hindi diniligan yung number 5. So, nag-observe uli yung kapitbahay. Sabi niya, itong babaeng ito ay, di ba, masama ugali. Hindi dinidiligan yung isa. Siguro galit siya dun sa isang halaman kasi hindi kagandahan. So, kinaumagahan, sa ikatlong beses, diniligan niya si number 1, diniligan niya si number 2, diniligan niya si number 3, si number 4, at pagkatapos hindi uli si number 5. Kinompronta ngayon ng kapitbahay yung bagong lipat. Sabi niya, sis, ikaw ay you're over. Sobra ka na. Napapansin kita, 3 araw na sa mga halaman mo. Dinidiligan mo si 1, si 2, si 3, si 4, pagkatapos hindi mo dinidiligan si 5. Bakit?
Dinidiskrimina mo si number 5 porket hindi siya luntian katulad nung 4. Natawa po yung bagong lipat at sabi niya, yung ba? Alam mo kung bakit di ko siya dinidiligan? Kasi plastic yon. Plastic. Alam niyo po, ang mga plastic hindi nadidiligan. Pero lahat po tayo rito ay totoong anak ng Diyos. Amen po? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, buti na lang. Hindi ka Tupperware. Sabi mo nga sa katabi mo, it's nice to touch an original. Diba? Sarap ng pakiramdam na lahat ng katabi mo original. Lahat po tayo ay napaka-importante ng ating ginagawa sa lipunan. Ng ginagawa natin sa buhay na ito at lalong-lalo na sa ating Panginoon. So, lahat po tayo importante. So, ibig sabihin lamang po, nagko-complement siya sa bawat isa. Complementary sa bawat isa. So, ibig sabihin lamang, kung tayo at ikaw at ako ay naglilingkod sa ating Panginoon, we have an equal important value. Parehas tayong importante. Amen po? Di nyo ba napansin si Lord? Ang kanyang priestly prayer sa John chapter 17 is unity. Pagkakaisa. Iba't ibang kaloob, pero nasa diwa ng pagkakaisa. Kaya alam niyo po dito sa church, pag pumunta ka, pag naghanap ka ng mali, marami kang matatagpuan kasi mali yung hinahanap mo eh. Maghanap ka ng tama at maiuwi mo yung tama. Pag may nakita kang mali, di iwaksi mo. Amen po. Kasi pag hinanap mo mali, ang dami makita rito. Ano ba naman yan? Si pastor, di ba? Parang ang itim-itim naman ni pastor. Wala bang maputing pastor? Ano ba naman yung church yun? Walang aircon, naka-air-cool. Diba? Ba't naman ganyan? Yung pulpit yun, taas-taas, naka-tingala na kami. Pag mali talaga, ang iuwi mo mali eh. Pero hanapin mo yung tama. Kasi may tama kang puso. Yun ang may uwi mo. Kasi pag naghanap ka ng mali, sama ng loob ang may uwi mo. At ang demonyo pumapalakpak. Ala na naman, nakapagsimba pero hindi nakasamba. Tayo ay inilabas ng Diyos sa mundong ito to make a contribution. Ikaw ay pinanganak sa pamilyang yan to make a contribution. Ikaw ay naging bahagi ng isang section to make a contribution. Lahat po tayo ay may kontribusyon. Kaya po dapat ganito, huwag kang maghanap na simbahan kung ano mapapala ko sa church. Pag ganito po ang motibo mo, mali ang paghahanap mo ng simbahan. Dapat ganito po ang motibo kapag naghahanap ka ng simbahan. Ano ang maiko-contribute ko sa church na ito? Kasi I am a servant of God. Do you believe in that? Ako ay lingkod ng Diyos. So therefore, ang aking role is to contribute sa church na aking kinabibilang. Kaya kapag ikaw naparito, hahanapan ka namin ng ministry, ng pwede mong pagdausan ng iyong panawagan. Alam niyo ba, kapag hindi ka nakapag-contribute, you are deprived. Ikaw ay tinatawag na nahamak kapag hindi ka nakapag-contribute, nakapagbigay. The very same thing as in doing the service for God. Kasi ang buhay mo is to contribute pero hindi nakakapag-contribute sa gawain po ng Panginoon. Andyan po ba kayo? Siguro, lipas na po yung panahon na ang tanging pagkakaintindi natin sa simbahan o sa krus ay yung gaganon lang tayo pagkatapos okay na. Nakapagsimba na tayo. Hindi po. Kung God is a personal God, you must know Him personally. Hindi sapat na nakikita mo lang siya.
Hindi sapat na naririnig mo lang siya. Dapat nakikilala mo siya. Sa level ng tinatawag na personal relationship. Parang halimbawa, nung nililigawan ko yung aking napakagandang misis, hindi sapat na crush ko lang siya. Pag wala akong ginawa, mauunahan ako ng mga maraming gwapo. Hindi ako gwapo noon. May talent lang. So, pag narinig ko lang siya, pag wala akong ginawa, lalampas lang siya sa aking kamay. Hanggang crush na lang ako. Hanggang sa paghanga na lang ako. Pero gusto ko siyang makilala personal. So, ang ginawa ko, nilapitan ko siya. At halong magkahalong ka ba nung nilalapitan mo yung crush mo, di ba? Kayo nga, di ba? Di ba? Ang hirap ng pakiramdam na gano'n. Yung crush mo at pagkatapos lalapitan mo, kinakabahan ka. Ano kaya sasabihin ko? No? Di ba? Alam niyo po ba yung kapag ang buhay mo, nakita mo yung purpose, nakita mo yung mga bagay na dapat mong mahalin, nakita mo yung kahalagahan ng buhay, kahalagahan ng mundo, kahit anong problema dumating sa'yo, masarap mabuhay. Amen po? Kapag nakita mo yung contribution meron ka, you will not be deprived. Kasi alam mo, a place in this world. Okay? You have to believe in yourself before can really serve. Dapat maniwala ka na kaya mong maglingkod at ipaglingkod ang buhay nito. Okay? In God's kingdom, you have a place, a purpose, and a role to function, to fulfill. So, siguro, hindi pa naman tapos, no? Yung role ni Nanay Adela, ng aking nanay, na makakilala kami sa Panginoon, yun yung kanyang first and foremost function. May pakilala si Kristo sa pamilya namin. May taguyod kami ng ganito. And then, right after po nun, may pakilala naman namin si Kristo sa inyong lahat. It serves the purpose. Ibig sabihin, kahit nga ngayon, may isang teacher nagsabi sa akin, Pastor, bakit wala naman kayong sinasahod, bakit you were such passionate na magturo sa Project Dave? Well, mga kapatid, ginagawa ko po ang Project Dave, hindi pa siya Dave, 2005. Alam niyo ang unang estudyante ko, itong mag-asawang to. Si JR saka si Leia. Sila yung unang tinuruan ko, nakipag-agawan pa ako kay Pastor para makakuha ko lang yung section nila. Di ba? Kasi nga bakit? Kasi parang ako, nakita ko yung calling na ganito eh. And then year after year, lahat ng anak ko, naturuan ko. Nadamay dyan sila, yung gitarista natin, sila Stephen. Nadamay dyan sila Noe, yung MC natin. Nadamay yan sila Kyle. Nadamay itong mga kabataan ito because of doing the campus ministry. At nakita ko kung paano itong mga estudyanteng ito, na mga tolongges dati. Tolongges dati. Makukulit yan. Ako, si Kambal sa tahimik niya. Ako, grabe ang kulit niya. Laging nag-guide si Noe. Hindi mo makikita yan, lalo noon. Pero nadamay, alam nyo, ngayon nagkaroon ng sense ang kanilang buhay, nagkaroon ng direksyon. Amen po? So, doon sa talatang binasa natin, sinabi ba ni Pablo, sige magbotohan tayo, lahat ng kay Pablo, taas ang kamay, lahat ng kay Apollos, taas ang kamay. Pinapipili pa? Hindi po. Kundi ang sinasabi niya, may part ka, pero higit sa lahat, malaki ang part ng Diyos. Malaki ang role ng Diyos. So, hindi ako, hindi ikaw, bahagi lang tayo, pero ang tunay na nagpapatubo and to make it productive ay si God. So, dapat ang paglilingkod natin, anumang bagay na ginagawa natin, ay nakadress sa ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya alam nyo, mahalaga po yung ganito ka babangon, no? Di ba may commercial? Para kanino ka bumabangon? Dapat ganito po ang commercial ng buhay natin. Sa araw na ito, ngayong umaga pa lang, sino kaya ang pwede kong abutin? Sino kaya ang pwede kong matulungan? Amen po. Naging goal ko po yan kahit ako'y nagtatrabaho.
Sino kaya ang shesheran ko ng salita ng Diyos ngayong umagang ito? Biglang dumarating opportunity, yung mga industrial engineer na mga kasama ko sa katrabaho, sila yung nasishiran ko. Sumunod yung manager, sumunod yung consultant, yung amo ko nga po, nasishiran ko siya. Hanggang sa, nagsishare ako na nagsishare, sabi nung boss namin kasi nga, sa kantin, di ba 30 minutes natutulog, 30 minutes kakain, 30 minutes natutulog sa 1 hour na break. Sa tanghali yun. So ang gagawin ko, sana makakumbinse ko ng mga tao, napakatapos ng 30 minutes kumain, hindi na matutulog. Magba-Bible study na kami sa kantin. Para gawin ko yon, kailangan may dala kong dessert. Nang sa ganon, mas maganda yung kwentuhan namin sa pag-share ko. So ang ginagawa ko, nagdadala ko ng mga dessert o kaya mga prutas, nang sa ganon, nagkaroon kami ng fellowship. So nakapag-conduct ako ng Bible study sa kanila na hindi na sila natutulog ng another 30 minutes. And then nakita kami nung may-ari ng Tripil. Nakita kami nung may-ari nung hapon, oh, Sir Gary, what are you doing? Nakita niya may hawak akong Bible. So sabi ko, sir, we're doing Bible study here in canteen. But we're using our break time. Yeah, I know. Ayun. Tapos, bumalik yung hapon, sabi niya, Gary-san, next time, do this in the conference room. Conference room, mga kapatid, naka-aircon kami. Tapos doon na kami. Sabi ko, grabe ang ginagawa ng Panginoon. Nasa aircon na kami. Sumunod, sabi nung may-ari, Gary, can I make a request? Sabi ko, yes sir, because we are praying for this company for a long time. No. I want, and I will make a notice, a memo, that all the managers will go to your Bible study. Wow! Tapos, sumunod ang audience ko, mga managers, finance, yung mga head ng finance. Tapos kaharap ko sila. Alam niyo, pagkatapos ko magturo sa kanila, hindi na nila ako inuutusan. Nahiya sila, nautusan ako, kasi pastor natin inila sa akin. At pagkatapos, ang maganda pa nito, nagsiserve ng merienda ang kantin. Akala ko, I was nobody until Jesus found me. Pag natagpuan mo si Lord, makikita mo yung purpose meron ka sa buhay. Makikita mo yung tunay. Kasi when you find your purpose, you found your happiness. And if you found your purpose, you will find your blessing in life. Amen! Pwedeng ibigay ng Diyos yung mga bagay na sa tingin mo kalugihan sa ngayon. Huwag ka lang magmamadali. Sabihin mo nga sa ikatabi, huwag kang magmamadali. Matutuwa ba ako? Siyempre, nung si Gracel, he was about 3 years old. 2 years old. Tapos lagi niyang binabanggit, Papa, 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 Papa. Kung ngayon siya ay 20 plus years old, tapos papakilala ko sa inyo, wow, gwapo naman ang anak ni Pastor. Yeah. Tangkad din, ang cute. Ganda ng mata ng anak ni Pastor. Di ba? Tapos ipaparada ko si Gracel dito naka-diaper. Tapos, magsalita ka na. Sumagot si Gracel, Papa, Papa. Matutuwa ba ako bilang magulang? Na yung anak ko, hanggang 3 years old lang. Mga kapatid, si Lord din hindi matutuwa. Matagal ka ng Kristiyano, tapos para kang bata pa rin. Matampuhin, iyakin, yan, matatakutin. Gayahin yung Sister Arlene. Alam nyo, pag lumalim kayo sa magiging pang-emergency kayo eh. Alam mo, mga lapitin ka talaga ng mga emergency. Di ba? Alala ko lumapit si Joby sa kayong kanyang kapatid. Nag-a-abroad ba yun? Si Joey ba yun? Naninikip yun din. Pastor, naninikip din ng kapatid. Sugod natin, Pastor, sa PGS. Teka muna. Sugod natin sa PGS. Magkano dalawang pera? 700.
tatakbo tayong PG at 700 lang pera natin. Sabi ko, teka muna, asan ba? Pinalapit yung kapatid. Tapos, inom ka muna ng tubig. Miracle water yan. Inom siya. Naniwala naman, miracle water. Inom naman siya ng tubig. Medyo kumalma. Tapos nakita ko, normal na yung hinga. Binigyan ko ng gitara kasi mahilig yung mag-gitara eh. Di nag-gitara siya. Mamaya, gumagano, nag-a-adlib. Tapos, pinapakitaan na ako. Gumagano, gano'n. Nakalimutan niya na nahirapan siyang huminga. Nakalimutan na dahil sa pagigitara. Sabi ko kay Joby, eto reseta mo. Huwag kakalimutan uminom ng tubig at saka palaging humawak ng gitara. Makakahinga na yan. Pinauwi ko lang sila. Kasi nga po, alam nyo, pag matatakutin ka, walang mangyayari. Pero, pag nakita mo yung purpose ni Lord sa'yo, magiging matalino ka sa mga emergency. Sa leadership, mga kabataan, ang pinakamabilis na pag-angat sa leadership ay ang pag-a-address ng mga problema. It's not about your talents, not about your skills, it's not about your know-how, but it's the problem that you're being addressed. Kaya po mga kapatid, welcome to the world of Christianity. Okay, last. Ay, tapos na si Pastor. Last na. Dalawa lang naman po ito. Number 2. Your contribution is unique. So, i-thumbs up mo nga yung katabi mo. Sabihin sa kapatid, thumbs up mo. Thumbs up mo. Yan. Iba yung kapag tinthumbs up mo siya. Iba yung doon sa Facebook. Pag nag-thumbs up ka sa Facebook, wala lang. Kahit nga mag-heart ka ron wala lang Pero ganyan mo yung katabi mo. Iba yung pakiramdam. Di ba? Iba kasi yung Facebook. Hindi naman lahat ng friend mo doon, binabati mo May mga friend ka ron, hindi mo naman talaga binabati. So, your contribution, God causes the growth when Paul contributed his part. And Apollos also. Si Pablo at saka si Apollos, pareha silang may contribution. Unique yun. Kasi yung isa nagtanim, yung isang nagdilig, tapos si Lord ang nagpatubo. Nagpalago, ika nga. Okay? Hindi yun, mali na yung tanong na sino ang pinakamagaling sa kanila. So, ibig sabihin, who's the greater job is mali na pong tanong para dito kay Pablo at Silas. Kasi, mga kapatid, kaya nga sabi ni Paul, we are both a fellow servants. He used the word fellow servants, a fellow servant. Pares lang kaming manggagawa ni Lord. Kaya kung ikukumpara niyo ako sa mga pastor, parantay lang kami, walang mataas sa amin. Pare-pares lang kaming naglilingkod. Pare-pares lang kaming servant. Amen po ba? Kaya, sabi ng Bible, kasi dati mga tatay dito, kahit mga nanay pala, mga nanay na manginginom, marami, ngayon ko lang na-discover maraming nanay na manginginom dati. Yung paano magyaya yung mga nakainom. Birthday. Tagay. Ang gagaling natin mga araw. Nakapag-contribution pa yon. Baka ba gusto mo na magbigay, di ba? Magbibigay ka pa. Mga lasing. Eto ngayon. Eto ang hamon sa mga Kristiyano. Na-born again ka na. Sabi ng Bible, tayo yung mga lasing din. Lasing sa Espiritu. Tama ba? Nabasa niyo yun? Lasing tayo sa Espiritu. Be drunk with the Spirit. Paano ngayon magyaya ang lasing sa Espiritu? Paano ngayon magyaya? Mag-church, yung mga lasing sa Espiritu. Di ba dapat mas matindi pa dun sa lasing sa Espiritu ng alak? Kasi lasing ka sa Holy Spirit. Ikaw yung, tara pare, simba tayo. May lakad ako O sige, next week simba tayo. Pare, simba tayo. May lakad uli ako huwag kang mag-alala. Meron ng midweek. May lakad din ako. Huwag kang malala. Meron ding Sabado. Huwag kang mag-alala. May Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. May lakad ako niyan O sige, petsahan natin. Itong petsang ito, malayo-layo na. Baka pwede kang sumama. Pare, magkakasakit ako niyan. Huwag yung petsang. Pati sakit dinahilan na sa'yo.
Pumayag. Dinaanan mo ngayon. Pare, tara na, simba na tayo. Ay, sayo-sayo mo, at least may akay ka na. Hallelujah! Sabi nung kumpare mo, di pa ako naliligo eh. Mauna ka na. Alam mong tatakas yun eh. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang siya yun? Alam mo, tatakas eh. Ikaw, lasing ka nga eh. Maliligo ako pare, mauna ka na. Pare, may dala na akong shampoo sa kasabon. Mauna ka na, magtututbrush ako. May dala rin akong toothbrush, saka toothpaste. Dapat ganito po tayo mag-akay. We don't accept no for an answer. Walang matigas na kaibigan sa matilok na tao. Dapat, mas makulit tayo sa kanila, mas kaya-kaya natin silang akayin. Amen po. Alam nyo, kasi pag hindi mo naranasan ito, ang hirap ng pagiging Kristiyano na taga butas lang ng upuan. Yung ang tagal-tagal mo na sa church, tapos yung upuan, nabubutas lang sa'yo. It doesn't serve the purpose. Tapos, ang tawag sa'yo, hindi na taga Metro Senate siya, ang tawag sa'yo taga Zimbabwe na. Ano Zimbabwe, Pastor? Simba, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Tapos para sa'yo, dahil wala ngang purpose eh. Yung Panginoon, nagiging pengi noon. Pengi noon, pengi noon, pengi niyan, pengi nito. It doesn't serve the purpose. Alam niyo, ang pinakamasarap na bahagi ng buhay ay yung may madala ka sa Panginoon. Walang kayamanan na makakakyat sa langit. Di ba ang mga anak natin kayamanan? Pag sila nakakilala sa Panginoon, may kayamanan kang may akyat sa langit. Sino? Yung mga taong naniwala kay Kristo at naging bahagi ka sa paniniwalang iyon. Amen po? Yun yung kayamanan na akyat sa langit. So, ibig sabihin, unique yung giftings meron ka. Hindi, ako po, limitado ako pagdating sa nanay ang aakayin ko, pero marami rito ang gagaling mag-akay sa mga nanay. Ang gagaling mag-akay. May mga lengguwahe sila na sila lang nagkakaintindihan. May mga language sila, kasi minsan may language barrier, pero may mga nanay na ang gagaling magyakag. May mga kabataan na, kasi ako po, hindi na, pagdating sa kabataan, medyo nahihirapan na ako mag-adjust. Pero pag kapwa kabataan, mag-i-invite sa kanila, ang dali-dali. May mga kabataan, i-text mo lang, pag siya nag-invite, nagpupuntahan eh. Samantalang ako mga kapatid, hindi lang text, video na nga sinesend ko, hindi pa nagsisimba. Bakit? Unique kasi ang gift natin sa isa't isa. Hindi ko kayang tumugtog ng katulad ng kay Stephen, katulad kay Java. Di ba? Kita nyo naman, nag-step up si Java. Dati, acoustic lang, ganun-ganun lang. Ngayon, ano na ng ngipin eh, yung kanyang mga patunog eh. Kasi how he improved, paano naman yung pagpapagal meron kasi siya. And that's for God's glory. Kasi hindi ko naman kailangan ng talent na gano'n, maraming may talent. At marami pang darating. Kasi kung magtatatlong service tayo dito sa church, hindi kaya ng isang manunugtog lang yun. So kaya po mga kapatid, our gift is unique. Walang competition, walang comparison among the servant. Pag nag-competition ka, that's ridiculous, nakakatawa. Na hindi dapat ito ang issue, hindi dapat ito ang tanong, kasi walang competition, lahat tayo'y tinawag lang ng ating Panginoon. Amen po? Lahat ay importante. Hindi pwedeng sabihin ng isa na mas mahalaga siya. Lahat po tayo ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Okay. Ang gustong ibigay na point ni Paul dito in my conclusion, the person God uses is nothing but an instrument, a tool. Lahat po tayo ay instrumento lang ng Diyos. Isang tool. Kung ikaw ay electrician, hindi ka magre-rely sa isang tool lang. Kundi, magre-rely ka sa maraming tool according to its purpose. Sa life, ganun din po. Lahat po tayo ay unique in the sense na
Pinagtagpo-tagpo ng Panginoon para palakasin ang kanyang katawan. God gave us so many talents. Alam niyo po ba, dito sa church natin, sa biyaya ng Panginoon, napakaraming talentadong Kristiyano. Dito sa church, maraming tao ang kayang gawin ang maraming task. Okay? All the honor for the accomplishment goes to God alone. We worship Him, we worship Him through this. Parang magkakaiba tayo ng karakter, magkakaiba yung ating mga talento, and yet pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon. For what purpose? Sa isang kadahilanan, maitaas ang kanyang pangalan sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, at sa buhay ng Metro San Jose. Mga kapatid, di ba sabi ng Matthew chapter 21, yung isang parable doon, na kung saan yung nauna at saka ikalawang nag-work, parehas naman silang importante. Magkakaiba man yung halaga na kanilang ginagawa, pero isa lang ang importansya meron sila. Kahit magpantay-pantay yung halaga, basta ang importante, lahat sila ay may kontribusyon. Now, gusto kong magkaroon sa aking pagwawakas ng some storytelling. Maraming hindi nakakaalam ang kasaysayan ng Metro San Jose, the place where we live in. Alam niyo ba na may 6 na malalaking farmer o tenants, original tenants, ang buong GMA? Isa dito sa Metro San Jose, pababa hanggang doon sa Carmona. Isa dito, paakyat, papunta naman doon sa... So, 6 na pamilya yon. Alam niyo ba na ang lugar natin ay dating sugarcane? Kaya pag bababa kayo ng Carmona checkpoint, meron diyang tinatawag na Sugar Road. Sino yung mga matatagal na rito dyan sa Sugar Road sa may Carmona, papuntang Ulong Tubig, dating may release ng tren. Natatandaan yan? Kasi from here, going to Asocorrera de Cabuyao, doon ang milling ng mga tubo. Dating tubuhan kasi ito lahat. Alam niyo rin ba na there are 6 tenants here at kinikilala ito sa kasaysayan na pinakamagagaling na sugar producing crop. Itong area na to. Kaya dito, magtanim ka kahit anong itanim mo, magtataka ka, tutubo siya. Bakit? Kasi matabang lupa ang lugar natin. Now, napilata ng ating kasaysayan na naging lugar ito ng magnanakaw. Until 1971, 70s, 80s, and early 90s, nag-arise ang Kristyanismo rito. May kasaysayan po tayo na almost 70% ng mga tao rito ay nakakilala sa ating Panginoon. At yan ay nagawa ng evangelical, nagawa ng Maranatha noon. Almost 70%. Kaya marami po rito mga sugatan din. Nasasabihin nila, dati kaming evangelical. Na-witness ko noon yung mga film showing na dumadalo lahat ng recipient ng World Vision. Yung pinagagawa nyo mga bahay ninyo, ng mga CR, ng bubong, ini-sponsoran nyo. Na kahit saan ka mag-film showing noon, dinadagsan ng napakaraming tao. Wala pang formal na television noon dito. And God is doing so much in this place until it fades away. Yung mga new breed of generations hindi na nag-step up para ipakilala ang ating Panginoon. Alam nyo, ngayon ko lang uli nakita kung paano po mag-arise ang generation na ito sa ating Panginoon. And this is a much awaited time in our life. Seeing the season of harvest. Amen po? Marahil nagtanim po yung evangelical at hindi po nagtatapos ang anihan sa panahon po natin.
Alam niyo lang paano nagkaisa ang mga churches para pasukin ang campus ministry. Dati hirap na hirap po ako. Ngayon napakagaan na kasi many churches are involving right now in doing the campus ministry. Ang high school po ay ripe and ready na. Ripe and ready na. Ready to harvest na sila. Maipakilala ang ating Panginoon. And even the principal is asking us, hinihingi niya, Pastor, kailan kayo magtuturo ng project? Mga kapatid, marami pong pwedeng mangyari. At isa po ang Harvest Festival po natin na ang mga churches nito ay dadalo at makikidalo sa isang pagsamba at pagdedeklara ng pangalan ng ating Panginoon. Amen po? Para ngayon pa lamang nag-organize ang mga Kristiyano ng invasion na ibalik uli sa kaluwalhatian ng Panginoon ang lugar na ito. Pwede akong mangarap na ngayon na darating ang time na yung aking mga apo ay maglalakad sa San Jose na hindi na natatakot. Darating ang panahon na pwede ko rin palang makita ng mga terminal ng jeep ay maboborn again. At ang mga driver bago umalis, magpe-pray muna. Hindi na bastos ang mga dispatcher na pakala mo, nagdadabog lang, urong, 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 urong. Dahil ang tanging sinisigaw nila, pagpalain po kayo ng Panginoon. Darating ang time, ako po nangangarap, during the Sunday service in the morning, ang palengke ay tila baga parang ghost town. Bakit? Marami kasing mga taga San Jose ang inuuna munang magsimba kaysa maging abala. Pwedeng mangarap. Bakit? Time is approaching. Your gift is necessary. Your gift is unique. And this is the time, to such a time as this, na tayo po ipanganak. And I do believe a generation will have its revival. Amen po? Hindi po madali ang task na gagawin po natin. Pero sinasabi ko po sa inyo, kaya po yan. Kaya yan. Mangarap po tayo. Mangarap po tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Time is ticking. For the next 5 years, marami pong magiging engineer dito. Next 5 years, marami pong magiging professional dito. At hindi na po tayo manlilimos ng tulong sa mga politiko at sa sinuman sa mga pangangailangan para sa invasion nito. Time will come. Konting tiis lang. Makikita po natin, the harvest is plentiful and the workers are many.